Si Jeremy. Alam kong si Jeremy ang lalaking inaalagaan mo sa mansyong yon. Natigilan si Talia sa narinig mula kay Alex. Paano nito nalaman ang tungkol doon? Napaawang ang bibig niya. Bumigat ang dibdib niya dahil sa katotohanang nagsinungaling siya kay Alex. Niloko niya ito at hindi naging tapat at hindi niya itatanggi sa binata. Paano? Kinuha nitong cellphone sa bulsa nito at may pinakita sa kanya. I saw his picture. Anito. Nagulat siya nang makitang larawang kuha sa sala ng mansyon. Nakalimutan niyang may mga larawan nga pala si Jeremy doon. Hinintay kong sabihin mo sa akin ang tungkol sa trabaho mo, Tal. Naghintay ako kasi may tiwala ko sa'yo. Pero pilit mong tinago sa akin ang katotohanan at hindi ko maiwasang hindi mag-isip. Puno ng hinanakit at sakit na anito. Napayuko siya kasabay ng pagtulo ng luha sa mga mata niya. Alam niyang mali ang ginawa niya pero wala siyang ibang choice dahil alam niyang pipigilan siya nito kung sinabi niya yon sa binata. Alex, I'm sorry. Nagangat siya ng tingin. Hindi ko intensyon na saktan ka. Wala akong ibang intensyon sa paglilihim ko tungkol kay Kuya Jeremy. Nakagat niya ang pang-ibabang labi. Dapat ba niyang sabihin dito ang lahat? Wala akong ibang choice, Alex, dahil ako ang dahilan kung bakit siya nabulag. Kung bakit nasa ganun siyang sitwasyon at ito lang ang kaya kong gawin para bumawi sa kanya. Para mabawasan yung guilt na nararamdaman ko dahil hindi ako matatahimik habang alam kong nahihirapan siya ng dahil sa akin. Katwiran niya. Kumunot ang noon ni Alex. You're blaming yourself for what had happened to him? Tal, si Jeremy ang nagpa siyang iwan ka. Siya ang gumawa sa sarili niya nun at wala kang kasalanan. Giit nito. Pumikit siya at nasapo ang noo. Umalis siya dahil sa akin, Alex. Ako ang dahilan kung bakit kailangan niyang umalis. Kung bakit siya naghihirap, akong punot dulo ng lahat ng yon. At alam kong dapat kong pagbayaran ang lahat ng yon. Patuloy niya. Ngumisi si Alex. Halos madurog ang puso niya sa nakikitang sakit at hinanakit sa mukha nito. Pero paano ako, Tal? Marahan itong tanong. Paano ako na gustong mahalin ka? Natigilan siya at nanatiling nakatingin sa gwapo nitong mukha. Lumapit siya sa binata at hinawakan ng kamay nito. Alex, hindi naman kita iiwan eh. Hindi ko magagawa yun dahil mahal kita. Kung natatakot ka na baka mahal ko pa si Kuya Jeremy o baka mahalin ko ulit siya, hindi na yun mangyayari dahil awa at guilt na lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Aniya para bigyan ito ng assurance. Kumiling ito. Paano kung malaman niyang tungkol kay Karim? Natatakot ako, Tal. Natatakot ako na baka magising na lang ako na malayo ka na sa akin. Yumuko ito at minasa ang mga labi. Halatang nagpipigil lang ito para hindi tumulong luha sa mga mata. Isa pa, paano kung saktan ka na Jeremy? You're not safe with him. Nag-aalala nitong sabi. Kahit nasasaktan siya para sa binata, ngumiti siya. Hindi siya manhid para hindi maramdaman ang takot at frustration nito para sa kanya. Alex, kahit alam ko hindi ko deserve ang tiwala mo. Gusto ko pa rin hilingin na magtiwala ka sa akin. I love you. Mahal kita at sapat na yun para sa akin. Marahan niyang hinawakan ito sa pisngi. Hindi mo kailangang matakot para sa akin dahil simula nang tanggapin kong pagmamahal mo. Alam ko sa sarili kong hindi ko na mahal si Kuya Jeremy. Hinawakan itong braso niya at nangungusap ang mga matang tinitigan siya. Kita niyang panunubig sa gilid ng mga mata nito. Hindi ko alam, Tal, pero hanggang ngayon, pakaramdam ko hindi pa rin ako sapat. Natatakot pa rin ako na baka mawala ka. Malumanay na sabi nito. Mas lumapit siya sa binata, suminghot siya. I'm sorry, Alex, kung nararamdaman mo na hindi ka sapat. Pero maniwala ka, you're enough for me. Sapat na sa akin na mahal mo ko. Sapat na sa akin na nandito ka sa tabi ko at wala na akong ibang hihilingin pa. Puno ng pagsuyod niyang sambit. Marahan niyang hinaplos ang pisngi nito. Kailangan ko lang ng tiwala mo. Kailangan kong gawin ito. Kailangan kong tanggapin ang parusa kapalit ng pagkakamali ko noon. Kung ito man yun, handa akong pagsilbihan si Kuya Jeremy para magkaroon ako ng kapayapaan sa puso. Pinahid niya ang luha sa kanyang pisngi. Oras na makakita si Kuya Jeremy.
Aalis ako doon, Alex. Pero ngayon, hindi ko magagawa yun, paliwanag niya. Umiwas ng tingin sa kanya si Alex, bahagya itong kumiling. Sapat bang tiwala ko para hindi ka muling mahulog kay Jeremy? Seryosong tanong nito, hindi agad siya nakasagot. Sapat nga ba ang pagmamahal at tiwala nito para hindi niya maramdaman kay Jeremy ang pagmamahal na naramdaman niya noon? Ngumiti siya. Lumapit pa siya sa binata at niyakap ito. Sapat na sa akin ang tiwala at pagmamahal mo, Alex. Ikaw na nandito sa puso ko. Sa buhay ko at hindi na si Kuya Jeremy. Hinarap niya to. Iwas pa rin ang tingin nito sa kanya. Alam ko mahirap para sa'yo. Naintindihan kong nararamdaman mo, Alex, pero sana sapat ng pagmamahal na pinaparamdam ko para pagtiwalaan mo ko. Malungkot na aniya. Dahan-dahan siyang hinarap ni Alex. Bumuntong hininga to. Kapag kuway, sumilay ang ngiti sa labi nito kahit alam niyang hindi umabot man lang sa mga mata nito. Mahal kita, Tal. At hanggat sinasabi mo sa akin na mahal mo ko, magtitiwala ako. Niyakap siya nito. Dama niya ang bigat ng nararamdaman nito at ang sakit sa puso nito na alam niyang siyang dahilan. I'm sorry, Alex. Shh, okay na, Tal. Hinarap siya nito. Naiintindihan ko na pero kapag sinaktan ka ni Jeremy, kapag pinahirapan ka niya, tell it to me. Ayaw kong saktan ka ng kahit sino't hindi dahilan ng pagkakamali mo noon para saktan ka niya. Seryosong wika nito. Ngumiti siya at tumango na lang kapag kuway pinulupot niya ang braso sa leeg nito. Thank you, Alex. Kinintalan niya ito ng halik. Nasasaktan din siya pero hindi siya matatahimik at mamumuhay ng masaya kung dala-dala niya ang konsensya at bigat na nararamdaman niya. Kumunot ang noo ni Talia nang patayin ni Dahlia ang tawag mula sa mansyon. Sinabi nitong tatawagan na lang daw siya nito kung kailan siya babalik sa mansyon. Nalaman niyang babalik daw ng ibang bansa ang pamilya Rosales para ayusin ang problema sa kumpanya doon at hindi naman pwedeng iwan ni Dahlia ang anak na mag-isa sa mansyon. Bakit, nak? Anong sabi ng amo mo? Usisa ng kanyang ina. Kumibit balikat siya. Sabi po niya, tatawagan na lang daw po ako kung kailan ako babalik dahil pupunta sila ng ibang bansa, sagot niya. Tumango naman si Carmelita. Ganun ba? E di mabuti na rin yun, anak, para at least makakapagpahinga ka pa ng matagal. Nito. Ngumiti siya kahit nagtataka siya. Hindi kaya nagalit sa kanya sa Jeremy at sinabi nito kay Dahlia na paalisin na siya sa trabaho niya? Kung ano-anong isipin ang tumatakbo sa isip niya. Hi, tita. Kapwa sila napatingin ni Carmelita nang bigla na lang pumasok si Bianca sa bahay na akala may dalang sorpresa. Kumunot ang noo niya. Ang taas ng energy, ha? Natatawa niyang puna. Siyempre, namiss kaya kita. Nilapitan siya nito at niyakap ng mahigpit. Ay sus, hindi ka naman ganito kapag namimiss mo ko pagbibiro niya. Bakit? Ayaw mo na ba akong yakapin ka? Gusto mo si Kuya Alex na lang yayakap sa'yo? Kunwaring nagtatampong nito. Baliw, natawa siya. Bakit ka ba nandito? Aalis na rin naman kami. Hinihintay ko lang si Alex para sunduin si Karim. Aniya. Bumitaw na ito sa kanya. Kaya nga ako nandito kasi sabi ni Kuya, hindi niya raw masusundo si Karim. Kaya ako na lang daw muna sumundo sa kanya. Anito. Kumunot ang noo niya. Naalala niyang naging pag-uusap nila kagabi. Dahil kaya doon kaya iniiwasan siya ni Alex. Bumakas ang lungkot sa mukha niya. Naintindihan niyang binata kung hanggang ngayon masama pa rin ang loob nito sa kanya. Bakit ka nalulungkot, Lia? Parang kagabi lang nandiyan naman si Alex Namiss mo kaagad ang nobyo mo? Natatawang puna ni Carmelita. Alanganin siyang ngumiti. Hindi lang po ako sanay, Mom, na hindi siya sumusundo kay Karim. Dahilan niya. Sumimangot si Bianca. Ayaw mo ata sa akin Anito. Baliw, hindi sa ganoon. Hindi lang ako sanay. Natatawang aniya. Tumayo siya sa pagkakaupo. Tara na nga, aya niya. Sige po, tita, aalis na po ako. Paalam ni Bianca bago sila lumabas ng bahay. Sumakay siya sa sasakyan ni Bianca at agad nito yung pinaandar. Napahigpit ang pagkakahawak niya dahil sa bilis nitong magmaneho. Hindi ka naman nagmamadali, Bianca, no? Komento niya. Ay, sorry. Mabilis ba masyado? Na-excite lang ata ako. Alanganin itong ngumiti.
Excited saan? Na makita si Karim, sagot nito. Kumunot ang noon niya. Kanina ko pang napapansin ha, you act strange today. May tinatago ka ba? Umiling to. Wala ano namang itatago ko sa'yo? Iwas nitong sabi. Sinuri niya si Bianca at pakiramdam niya may kakaiba dito. Humalokip-kip na lang siya at hindi ito pinansin hanggang makarating sila sa school ni Karim. Nagtaka siya dahil medyo maraming tao sa bukana ng building hanggang makarating sila sa hallway patungo sa silid-aralan ni Karim. May school event ba at ang daming tao? O sisa niya? Kumibit balikat si Bianca. I don't know. Maybe. Pakli nito. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Mas nagtaka siya nang maramdaman niyang nakatingin sa kanya mga naroong nanay at estudyante. Kapag kuway nakaramdam siya ng kaba sa pwede niyang makita. Sa tabi niya ipalihim nang umingiti si Bianca. Bakit ang daming tao? Muli niyang tanong. Hindi ko rin alam. Maglakad na lang tayo. Nito. Mas binalot siya ng kaba at excitement nang malapit na sila sa classroom ni Karim. Pumihit sila para pumasok sa silid at natigilan siya nang tumambad sa kanyang isang napakagandang silid. Napuno yun ng bulaklak at mga lobo sa unahan. Nandun si Alex at Karim habang may hawak itong bouquet. Napaawang ang bibig niya. Eto bang dahilan ng excitement ni Bianca? Anong ibig sabihin nito? Hindi siya nakagalaw kaagad. Narinig niyang hiyawan at palakpakan ng mga tao doon na tila kinikilig. Alex? Hindi makapaniwalang aniya. Good luck, Leah! Nakangiting ani ni Bianca. Saka lumayo sa kanya. Ngumiti si Alex na napakagwapo sa suot nitong black suit na animoy handa na sa isang kasalan. Mama! Excited naman na sabi ni Karim. Tinakbo siya nito at yumakap sa kanya. Anong ibig sabihin nito, Alex? Lumapit sa kanyang binata. May parad carpet pa doon habang nakahawi ang study desk. Hi Talia Vergara, I'm glad you're here. Masayang sabi nito. Hindi makapaniwalang ngumiti siya. Aminin man niya o hindi, nakaramdam siya ng kilig sa effort nito. Bakit may paganito? Anniversary ba natin? Nakalimutan ko no? No, hindi natin anniversary. Pero it will be the most memorable celebration we could ever have, Tal. Alam ko marami ka ng pinagdaanan sa buhay. Dahil saksi ako sa lahat ng yun at gusto kong samahan ka pa through your ups and down. Gusto kong maging parte pa ng buhay mo, ng pagkatao mo. Sensero nitong sabi. Alam mo kung gaano kita kamahal. I love you so much, Tal. At hindi ko makitang sarili ko na hindi ikaw ang kasama ko. Matagal na kitang minamahal habang iba pang mahal mo. Pero ngayon, gusto ko tayo na lang dalawa. Alex, hindi makapaniwalang aniya. Tal, I love you. Mahal na mahal ko kayo ni Karim at handa akong gawin lahat para sa inyong dalawa. Ngumiti ito't inabot nito sa kanya ang bouquet. You deserve to be loved, Leah. You deserve to be happy at gusto ko akong kasama mo sa lahat ng pagkakataon sa buhay mo. Kita niyang labis na pagmamahal sa mga mata nito. Ang pagsuyo at labis na galak doon. Nanunubig pang mga mata nito na kahit na namang sandali papatak na yon. Lumuhod ito't nilabas ang maliit na box. Napaawang ang bibig niya sa gulat na makitang singsing ang laman nun. Bumilis ang kabog ng dibdib niya. Talia Vergara, will you marry me? Tatanggapin mo ba ako sa buhay mo bilang magiging asawa mo? Hindi agad nakagalaw si Talia sa mga naging tanong ni Alex sa kanya. Halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Kinikilig siya sa ginagawa nitong effort para sa proposal nito kahit alam nitong nagsinungaling siya sa binata. Pero sa loob niya hindi buo ang desisyon niya para sa tanong nito. Handa na ba siya para tanggapin ang binata bilang magiging asawa niya at makakasama habang buhay? Eto na ba ang tamang panahon? Tinikom niyang kanyang bibig at napalunok. Tinignan niya si Alex na nakaluhod pa rin sa harap niya habang may hawak itong box na mayroong singsing. Maraming bumubulong sa isip niya at hindi niya alam kung bakit kailangan niyang isipin si Jeremy sa magiging desisyon niya. Yes! Yes! Sigaw ng mga guro't magulang na naroon. Bakas ang kilig sa kanilang mga muka. Sino nga bang hindi kikiligin sa ginawa ni Alex? Bukod kasi sa gwapo na to, makikita din ang pagmamahal nito sa pamamagitan ng mga ginagawa nito. Tal, masaya ako sa bawat araw na kasama kita.
Na nandito ka sa tabi ko at hindi ko nakikita ang sarili ko. Na nararamdaman yun sa ibang babae. I don't want to get married if it's not you. Masuyong ani to. Sana sapat ng pagmamahal mo sa akin para tanggapin mo ko. May bahid yun na lungkot. Binalot siya ng pressure. Pakiramdam niya'y nanunuyo ang lalamunan niya. Binalingan niya ang mga tao doon at lahat sila ay masaya. Na tila sinasabing tanggapin na niya ang proposal nito. Mama, ngalay na po ata si Tito Alex. Sagutin niyo na po siya. Ani Karim na nasa tabi niya habang hawak niyang kamay nito. Natawa ito maging si Alex. Tinignan niya ng seryosong binata. Napalunok siya. Nagtalo sila kagabi ni Alex dahil sa pagsisinungaling niya tungkol kay Jeremy at alam niyang nasaktan niyang binata. Pinaramdam niya rito ang takot na baka mahalin ulit niya si Jeremy. Ayaw niya na itong saktan dahil hindi yan deserve ni Alex. Napakabait at buti nito sa kanya. Kapag kuwa'y sumilay ang ngiti sa mga labi niya kasunod ng kanyang pagtango. Hindi man buo ang desisyon niya pero alam niyang yun ang mas dapat niyang gawin. Hindi na niya gustong saktan pang binata at dagdagan ang takot at frustration nito tungkol sa totoong nararamdaman niya dito. Oo Alex, pumapayag ako. Aniya. Naghiyawan ng lahat na nandoon kasabay ng malakas na palakpakan. Nanlaki ang mga mata ni Alex na napuno ng saya at galak. Tila ba may fireworks doon? Tumayo ito't mabilis siyang niyakap ng mahigpit. Salamat Tal. Napapitlag siya na maramdaman niya ang pagyakap ni Alex sa kanya habang nakatayo siya sa tapat ng bintana at pinagmamasdan ang labas. Bumalik siya sa kasalukuyan. Hanggang ngayon, iniisip pa rin niya kung tama ba talagang naging desisyon niya. Tamang panahon na ba yon? Nang malaman ng pamilya niya ang pagtanggap niya sa proposal ni Alex, mas doble ang tuwa at saya ng mga ito para sa kanya dahil sa wakas daw ay magiging masaya na siya sa lalaking tuning nagmamahal sa kanya. Naramdaman niyang baba ni Alex sa balikat niya. Mukhang malalim ang iniisip mo ha? Komento nito. Pinagsisisihan mo na ba na tinanggap mong proposal ko? Natigilan siya pero kapag kuwan, alangan siyang ngumiti. Hindi ganun Alex. Hindi lang ako makapaniwalang nandito na tayo sa puntong ito ng relasyon na meron tayo. Masaya ako pero hindi ko maiwasang hindi mag-isip kung tamang panahon na ba para sa atin. Ang pamilya mo. Malungkot niyang tanong. Kilala niyang pamilya ni Alex dahil kabilang naman ito sa lipunan na meron sila noon. Mabait ang mga ito at gusto siya ng pamilya nito. Noon. Nang maghirap sila at sinagot niya si Alex, doon niya naramdaman ang pagkadisgusto ng mami nito. Bumuntong hininga si Alex. Bumitaw ito at hinarap siya. Hanggang ngayon ba, iniisip mo pa rin ang pamilya ko? They can't do anything about my decision, Tal. I'm old enough to decide for myself at wala na silang magagawa doon. Saka gusto rin naman ng pamilya ko. Kaya bakit? Noon yon Alex, nung kapantay niyo pa kami sa estado sa buhay. Iba na ngayon, iba na ang sitwasyon at nararamdaman kong pagbabago sa kanila. Sa tuwing dinadala mo ko doon, pagtatapat niya. Yumuko si Alex. Tal, listen okay? Hindi yun ganun. Wala kaming pakialam kung ano ka na ngayon. You're still the one I love at walang kinalaman doon ang estado mo sa buhay. Para sa iyo Alex, wala pero sa pamilya mo. Malaking isyong estado ko sa buhay. Git niya na bakas doon ang lungkot at sama ng loob. Tal, kung nararamdaman mo man yun sa pamilya ko, I'm sorry. Kakausapin ko sila tungkol doon. Kung hindi ka man nila tanggapin, it doesn't matter for me, Tal. Dahil walang kahit sinong pwedeng magsabi sa akin kung sinong dapat kong mahalin at pakasalan. Ikaw ang gusto kong makasama sa buong buhay ko dahil mahal kita, Tal. Please don't mind them. Huwag mong isipin ang sasabihin nila dahil ang mahalaga naman yung tayo, di ba? Yung mahal mo ko at mahal kita. Puno ng pagsuyo nitong sabi. Kumiling siya. Kinalma niya ang sarili. Hinarap niya to. I'm sorry, Alex. Aniya. Hindi mo na kailangan kausapin ng pamilya mo. Tinanggap ko ng proposal mo at hindi yan mababago ng kahit sino. Marahan itong pinisil ang mga kamay niya. Ngumiti ito. Tal, ipangako mo sa akin na kahit anong mangyari, hindi ka maapektuhan ng mga yon, okay? Ako, sa akin ka lang makinig dahil lahat gagawin ko para sa'yo. Masuyo nitong hinaplos ang pisngi niya. Thank you, Alex, dahil sa kabila ng pagsisinungaling ko.
Sa kabila ng pagkakamali ko, nandyan ka pa rin sa tabi ko para mahalin ako. Seryoso niyang sabi. Ngumiti siya sa binata. Kahit anong mangyari, kahit sino ka man, tatanggapin ko lahat yon. Mahal kita, Tal, and it's enough for me to stay. Kinilong nitong mukha niya sa mga palad nito at marahan siyang hinilikan. Puno ng pag-ibig at pagsuyo. Hey, kanina ka pa rito ah. Hindi ka pa babalik sa sala? They're having fun, hindi ka ba makikijoin? Pukaw ni Bianca kay Talia habang nasa veranda siya ng malaking bahay ng mga 5. Nagpaalam lang siyang magbabanyo, pero dahil bumibigat ang pakaramdam niya, sa kakaibang pinakikita ng mommy ni Alex kaya nagpa siyang doon na muna. Kasalukuyan siyang nasa bahay ni Alex kasama ang pamilya niya para pag-usapan ng kasal nila Alex. Hindi man magandang pakaramdam niya sa mommy ni Alex, wala siyang magagawa doon. Napag-usapan nila at napagkasunduan na sa 5 buwan simula ng buwang ito magaganap ang kasal. Ngumiti siya nang humarap sa kaibigan. Susunod ako, Bianca, magpapahangin lang ako, dahilan niya. Kumunot ang noon nito at ngumuso. Sige, hihintayin ka namin. Ngumiti at tumalikod na rin sa kanya. Bumuntong hininga siya at muling humarap sa labas ng bahay. Namiss niyang manirahan sa ganong kalaking bahay pero nasanay na rin siya sa payak na pamumuhay na meron sila. Niyakap niya ang sarili. Hanggang ngayon nagtataka pa rin siya dahil wala pa rin siyang natatanggap na tawag mula kay Delia. O kung may trabaho pa ba siya doon. Ilang araw na ang lumipas pero ni text wala siyang natatanggap. Iniisip niyang kalagayan ni Jeremy. Yun na nga bang huli nilang pagkikita ng binata? Pinakawalan na rin ba siya nito? Pero malakas ang kutob niya na kilala na siya ng binata at hindi nito basta-basta hahayaan na umalis siya. Kapag kuwan ay nagpakawala siya ng hangin. Umiling siya para alisin ang isiping yun. Hindi na dapat niya iniisip pa si Jeremy. At kung talagang sinisante na siya nito, dapat siyang magsaya dahil makakawala na siya sa galit at lupit nito. Naisuklay niyang daliri sa mahaba niyang buhok at nagpa siya nang bumalik sa sala para makiharap sa pamilya ni Alex. Baka hinahanap na rin siya ng mga ito at baka mas lalo lang sumama ang tingin ng mga ito sa kanya. Ngunit nang malapit na siya sa sala, hindi sinasadyang nakita niya si Alex at si Amelia, ang ina nito na nag-uusap sa hallway patungo sa guest room ng bahay sa ground floor. Seryoso ka na ba talaga, Alex, sa desisyon mo? Are you going to marry her? Anong alam niya sa negosyo? She can't even finish her study. Wala siyang alam sa business, so how can she help you to manage the company? May maitutulong ba sa paglago ng kumpanyang pamilya niya? Hindi na sila kabila sa kung nasaan tayo ngayon. Ani Amelia na bakas daw ng tila pagkadismaya nito sa naging desisyon ni Alex. Napabuga ng hangin ng binata at naiksuklay sa bukang mga daliri nito. Mom, seriously? You know her and her family. Naging kaibigan at kasosyo niyo sila sa negosyo. Kaya bakit nagsasabi mong mga bagay na yan? Mom, asawa pong kailangan ko. Hindi katulong sa negosyo. Hindi business partner. Hindi investor. A wife. A family na makakasama ko sa habang buhay. Makakaintindi at magmamahal sa akin. Balik ni Alex. Seryoso lang na tinignan ni Amelia ang anak na tila hindi ito apektado sa sinabi nito. Si Talia ang gusto mong maging asawa at ina ng mga anak mo? You're right, I know her at alam kong ginawa niya kay Jeremy. Para ako, Mom, stop. Please respect my fiancé, katulad ng pagrespeto niya sa inyo. Mabilis siyang tumago nang tumalikod si Alex at naglakad pabalik sa sala. Naiwan si Amelia na bakas ang labis nitong inis. Hindi nito matanggap ang desisyon ng anak nito. Sunod-sunod na tumulong mga luha sa mga mata niya. Nasa po niyang kanyang bibig para maiwasang hindi mapahikbi. Pakiramdam niya paulit-ulit na binabalik sa kanya ang malaking kasalanan niya noon nagpapabigat sa nararamdaman niya. Masakit para sa kanya na nanggaling ang mga salitang yon sa ina ni Alex. Mababa rin palang tingin nito sa kanya. Sa kabila ng narinig niya, bumalik pa rin siya para harapin ang pamilya ni Alex. Pilit niyang tinatago ang lungkot at sakit ng mga salitang yon. Okay ka lang ba, Tal? Kanina ka pantahimik. Tanong ni Alex sa kanya habang masayang kumakain at nagkukwentuhan ng mga magulang nila. Tinitiis lang niya ang pagka-plastic ng ina nito. Hinarap niya ito at pilit na ngumiti. Tumango siya.
I'm fine, Alex. Okay lang ako, sagot niya. Kapag ko'y napapitlag siya nang maramdaman niya ang pag-vibrate ng cellphone niya. Seryoso lang siyang tinignan ni Alex. Kinuha niya yun at nagtaka nang makitang hindi nakasave sa cellphone niya. Binalingan niyang nobyo. Wait lang Alex, kailangan ko lang sagutin. Paalam niya. Mabuti na rin yun para makaluyo sa doon na animoy palagi nakabantay sa kanya ang mata ni Amelia. Ngumiti at tumangulang si Alex kahit bakas ang pagtatanong sa mga mata nito na hindi na nito ginawa. Lumayo siya doon at pumunta sa veranda ng bahay. Sinagot niya ang tawag pero walang nagsalita. Hello? Sino sila? Simula niya. You'll be mine again, Talia. Anong mangyayari ngayon kung kailan handa na magpakasal si Talia kay Alex ay saka naman tila may humahadlang pa sa kanila. At sino kaya ang taong tumawag kay Talia? Ano ang mga malalaman ni Talia na siyang ikakadurog ng puso niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.